hello po mga kalingap, welcome back sa ating channel ng Vids Game Official. Ayun, magandang araw po at mapagpalang gabi sa ating lahat, o umaga o hapon o madaling araw sa mga nanonood sa atin, sa ating mga kababayan abroad. Shoutout po sa inyong lahat, mag-iingat po kayo palagi. At eto mga kalingap, itong sasabihin kong ito ay short video po kung saan ay dito ko ipapaliwanag o ano nga ba talaga yung tunay na nangyari at nasaan na ngayon yung dalawang pamilya na dinala natin sa Pangasinan. So ito po mga kalingap, no, dito sa mga nakakapanood pa lang, sa mga hindi pa alam yung storya nila, meron tayong short clip video dito kung saan paano natin sila nakilala. At dito rin sa vlog na to, papaalam ko din po kung bakit natin nga dinala sa Pangasinan. So ano ba yung kalagayan na nila doon nung hinatid natin sila at yung ngayon. So ayun mga kalingap, sa mga interesado sa vlog na to, please pa-share naman po ng ating vlog and pa-like naman po and subscribe sa mali para subscribe. And maraming salamat po agad in advance sa hindi niyo pag-skip ng ating ads. So ito po mga kalingap, samahan niyo po ako. Ito ay ang katotohanan po, no, sa tunay na nangyari sa dalawang pamilya na dinala natin sa Pangasinan. Mga kalingap, kumusta kaya sila Ate Mary Ann at Kuya Ramon sa bago nilang tahanan? At mula nga sa Gumaos, Paracale, Camarines Norte ay ating dinala sa bago nilang tahanan sa Santa Barbara, Pangasinan ang dalawang nakakaibang pagmamahalan ni Kuya Ramon at Ate Mary Ann. Gusto mong naibigay na payo ba sa mga nakakaranas po ng panghusga ng tao? Ay, sabi ko naman sa sarili ko, ay bigyan na lang ninyo ng maraming mga pag-unawa sa bawat isa sa inyo. Mamimiss ko kayo. Gusto ko nga sana, Kuya Kim, hindi ko lang magawa. Nandito ka na naman. Aalis na naman ninyo kami. Ito naman ako niya. Hindi nga lang dahil sa inyo, hindi kami mapapapunta dito. May huli po bang sinabi ang hipag ni Ate Mary Ann? Sabi nga sa akin, good luck na lang niya sa inyo. At nawala na niya akong tinik sa lalamunan. Talaga po? Sa dinami-dami ng kanilang pinagdaanan ay hetong muli tatayo sa kanilang mga sariling paa ang dalawang mag-asawang ito na 22 years old at 58 years old na si Kuya Ramon at Ate Mary Ann. So mga kalingap, samahan niyo po ako sa video ito. Sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda, pero ang totoong pagmamahal, mapaibang edad ka man, ibang lahi, kung totoo at busilak, ay walang magagawa ang sino mang makapag-uhusga at pipigil sa kanilang dalawa. Mapailang beses nga silang hinusgahan ng mga tao o maging ang kanilang pamilya, pero naging matatag ang dalawang ito dahil buo ang kanilang pagmamahalan. Nang sila'y nakapagdesisyon na sumama sa atin sa Santa Barbara, Pangasinan, ay dito namin mas lalong nakilala at nalaman ang totoong hinaing nila. So ayun po mga kaibigan, mga kalingap, ito pong nakikita natin ngayon ay mismo pong titirahan ng dalawang pamilyang si Kuya Ramon at sila Kuya Toto. So ito po yung farm. At hindi pa po ito tapos, i-renovate pa po nila yan. At mayroon pa po dito mga kalingap na talaga naman po na nakakatuwa. Yung malaki po na babuyan. Ito. Ayun. Lalagyan po nila yan ng baboy. At maalagaan po nila Kuya Toto at Kuya Ramon. Ano? So ito po yung palayan. Sila lang po dito mga kalingap. At katulad nga po ng explain kanina po ay sa amin, akala po kasi na hindi na po kami matutuloy gawa ng ayun, hindi po masyadong paghanda, pero sa nakikita natin ngayon
maganda po, malaki, maayos at mapoprovide po yung pangailangan nila. At mga kalingap, nagpapabigay rin po bago kami umalis, nagpapabigay po si Ma'am Grace ng 18,000 para kala Kuya Toto at kay Kuya Ramon. At kung ano pa yung pangailangan nila, kung sakaling maubos, magsabi lang daw po dito kala Kuya Bong. Ano po sa ito po yung sakahan. Ang lawak po, ano po. Ikaw lang din po ang nasaka po dyan? Ako lang. Ay, gabi. So ngayon po, Meron pang isa doon na medyo malaki-laki. opo. So ngayon po Kuya Bong, hindi na po ikaw nag-iisa. May mga katuwang ka na din po. May mga kasama na ako dito. At salamat din po, at siyempre masaya din po sila dahil asikaso nyo rin po. Kaya salamat po Kuya Bong. Ayan. At siyempre kay Ma'am Grace po, at siyempre kay nanay, kay mother po, nakausap natin si Mother Eva. Pero man, kumusta po ang naging biyahe? Ayos naman po, wala naman akong problema. Hindi ka naman kuya nagsuka, si Kuya Toto nagsuka. Muling pagbabalik sa pamilyang Ubod ng Kasipagan ay atin silang nadatnan na naghahanda ng mga kahoy para sa kanilang pag-uuling. Mapabuti ang kalagayan niya, nanigurado din yung mga supporter na kuya kay lalo na kay Kuya Toto. Si Kuya Ramon, Kuya Toto ay makakasama natin pagpunta natin sa Candelaria. Pero Ako, pagkasama kami dalawa, kaya magkaiwalay kami. Kakakon, hindi naman kako sa magbarkado na basta na lang kakakon, iwanan. Kakakon yung baga. Pag yung mahaba ang pinagsamahan namin ay sama. Nakakasama din ang loob. Bawat isa pagka sakaling mawala ang kaibigan mo ng tunay. Ito po ay paunang tulong ko lamang po sa mga kababayan natin. The rest, sana po ipag-pray pa natin na hindi lang po yun ang ating maibigay na tulong. Sana dumating po yung panahon naman na makakapagbigay tayo mas malaki-laki pa na talagang deserve ng ating mga kababayan. Ito bang mensaheng ito ay ikabubuti nila o magandang balita o di kaya naman po yun na nga, hindi matuloy ang kanilang pag-alis. So alamin po natin mga kalingap at tunghayan ang mga susunod na episode ng pamilyang ito na Ubod ng Kasipagan, sila Kuya Toto at Ate Gina. So para na din po sa mga bata kaya tayo bumabalik-balik dito, at kaya nga natin gustong tulungan sila na mapaayos ang kanilang pamumuhay. So ayun, tawid po tayo dito. Kaya ayun. So itong tulay medyo okay na, hindi katulad dati. Ayun. Hello. Magandang tanghali. Tao po. Kuya Toto. Hello. May dala ako oh, grocery, gatas. Wow. Ayan o, natutulog kaya ako. Ito, Kuya Ramon. Good thing na naandito ka, Kuya Ramon. At may sasabihin rin tayo kay Kuya Ramon. Po? Nagagawa kayo ng uling ngayon. Puyat. Ito yung mga bata. Oh, may gatas na. May biskwit. Happy ka, happy? Ito naman yung ano. Kailan niyo po tatakloban yan? Mamaya po, nahapon. Sa isang sakong uling Kuya Toto, magkano po yung kinikita nyo? 300 po. 300. Pero hindi naman talaga estimated yun na maano, kasi yung iba, mga kalingap, common sa mga Pilipino, yung tawagin natin sa bastos ng salita ay pambabarat, no? Oo, yung tatawa, mababa na yung presyo, ibababa pa lalo. Yan nga po.
yun po at nasabi ko kanina sa intro, no, at napakita ko sa inyo dito sa short clip video na yon, paano natin sila nakilala, bakit natin sila dinala sa Pangasinan is para po, no, kasi si Kuya Toto, yon, yung pamilya na yon ay papaalisin na sa kanilang tinitirikan na bahay, which is hindi po yun sa kanila. And ilang beses nilang humingi ng tulong na mapabuti yung kanilang pamilya kasi meron silang 3 mga anak, no, at hindi rin mag-aano makapag-aral. Madalas ay binubuli din ng kanyang anak, no. Ito pong si Tatay Ramon, tapos si Kuya Toto, connected po kasi magkaibigan sila, best friend, no, and ang kanilang mga asawa. Ito naman si Ate Mary Ann, asawa ni Tatay Ramon, no. Katulad din po ni Tatay Mario at ni Ate Maricar na magkalayo ang edad, pero hindi yon na babase sa edad kundi sa nilalaman ng puso. And ayun mga kalingap, no, ang talagang ano lang namin is si ano lang, Kuya Toto lang yung dadalhin doon. Pero sa kabutihan, no, sa mabuting desisyon ng sponsor, no, hindi ko na po papangalanan, pero sa mga nakakaalam po sa video yon, alam nyo po kung sino yon. And napakabuti po talaga ng pamilya nun. Nakadalawang beses akong pumunta sa Pangasinan, sa Santa Barbara, and maganda yung pakitungo, pag-accommodate sa akin, and ayun, tinulungan ako sa lahat, no, kaya shoutout po sa inyo. So bago pa ako umalis, nasa vlog yon na gadagad binilhan ng may bahay na sila doon, sama-sama silang dalawang pamilya, malaking bahay, may binigyan pa nga ng munisipyo po ng kambing si Kuya Toto. So doon ko nakita ang ganda pala talaga ng pamamalakad ng bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, no? Kasi pag may mga bagong salta sa kanilang lugar ay binibigyan ito ng munting negosyo o ano ba, katulad niyan yung kambing, no, napaparamihin. Then ayun, so maging maayos po, no, nagkukontakan kami na naging maayos yung pamilya. May mga grocery, pagkain every week, may pera, nakabili ng cellphone, and then may mga babuyan, may mga baka, at ayun. So naging maganda. Sa pangalawa kong pagbalik naman sa Pangasinan, doon na nga po yung bumungad, no, na hindi ko inaasahan na itong dalawa, si Ate Mary Ann at yung asawa ni Kuya Toto, no, ay nagkameron ng hindi pagkakaunawaan dahilan sa pag-uwi ni Ate Mary Ann sa Daet, o I mean dito po sa kanilang lugar sa Parcale, Gumaos. Bumalik po ang pamilya na yon dahil na siguro na stress o na-depress si Ate Mary Ann dahil hindi niya kasama ang kanyang tatay, pinakamamahal niyang tatay. At sa kalaunan po mga kalingap, no, ay nabalitaan ko rin na yung tatay ni Ate Mary Ann, makalipas ang ilang buwan o isang buwan na naandun siya nakauwi, ay pumanaw na rin yung kanyang tatay, kung di po ako nagkakamali, no. Pero napanood ko po yun, yung video ni Ate Mary Ann, o sa akin yung picture na kaburol yung kanyang tatay. So ayun, nakakalungkot, no. Nalungkot talaga ako sa pangalawa kong pagbalik sa Pangasinan kasi po di ko na nakita doon si Ate Mary Ann, si Tatay Ramon, no. Pero kung ano daw po, no, gusto po ni Tatay Ramon doon na lang sa Pangasinan kasama sa Kuya Toto. Nagkaganon, hindi naman po natin alam yung pinakatalagang punot dulo noon. So pagbalik ko dito sa Daet, no, nag-contact sa akin si ma'am, nasa ano po siya, nasa England, no, sa England po siya. So yung family niya ang nag-aasikaso, nagtutulong kala Tatay Mario, ay kala Tatay Ramon, kala Kuya Toto, no. Napakabuti. Akala ko po mga kalingap, no, hindi man po sa panghusga, pero pamilya yung tinuring ko kay Kuya Toto,
kuya, no? Which is gano'n naman po lagi yung sinasabi ko o pinaparamdam ko sa ating mga tinutulungan na beneficiary. So ayun nga, no, ay badakole nilaglag tayo. Hindi ko naman po sinasabi na dito sa vlog na to is magiging masama dito si Kuya Toto, pero ito yung totoo talaga. Kunento rin sa akin nung ni ma'am, no, pangalanan natin Ma'am Grace, no, Ma'am Grace. Yun yung dahilan kung bakit tayo, bakit sila pumunta ng Pangasinan para tulungan sila. Hindi man nila kadugo, yun ang sinasabi nila, hindi namin kaano-ano yan. Pero tinuturing namin pamilya, lahat ng pangailangan nandiyan kami provide namin, no, hanggang sa dumating po yung pagkakataon. Matagal ko na tong tinago at marami na nga naghahanap, kaya ito sinasabi ko po sa inyo, katotohanan po ito, hindi paninira sa isang tao. So ito po, pinaalam sa akin ni Ma'am Grace na uuwi sila Kuya Toto din dito sa Paracale o dito sa Camnote, sa kadahilanan po na nag-iba raw po ang ugali na ni Kuya Toto. Sumagot-sagot na sa mga pamilya na tumutulong sa kanya. At yun nga, maging ako ay hindi ko alam kung saan niya nakuha yung ideya na yun, pero alam ko meron kaming alam na nagsasabi noon na dati kong kasama na talagang buong pamilya kaming kinakahiya yun dahil sa mga mali niyang ginagawa. At alam niyo na yun, mga kalingap, no? So ganun pa man, umuwi daw po sila Kuya Toto na pinigyan nila Ma'am Grace ng pamasahe and then pocket money pa, no? Paging sa akin ay sila Kuya Toto ay may sinabi rin patungkol sa akin na magagamit raw ako. Ang rami ko daw kinitang pera noon nung binablog ko sila, samantalang mga kalingap, yung 30,000 views o 20,000 views, tingnan nyo kung magkano yung ganong na views, no? Hindi pa tayo sikat nun o hindi pa tayo tumataas ang subscriber nun nung nakilala natin sila. Pero ganun pa man, hindi po ako manunumbat. Nalungkot lang ako nung nalaman ko yun at matagal kong kinimkim yung tinago na lang na hayaan ko na lang sila. At least ginawa natin yung best natin para sa kanila, natulungan sila, lalo na ang mga bata. Pero sinayang ni Kuya Toto yung pagkakataon na mababago yung buhay niya. Ngayon, pupunta-punta po ako ng Paracale, ng Gumaos, kung saan ko sila na-discover, no? Nakilala lahat. Pero hindi ko na po sila pinupuntahan or binablog or ginagawang ma-feature ba sa vlog natin. Hinayaan ko na kasi yan yung desisyon nila. Yung opportunity is once in a lifetime. Kung ito yung desisyon nila, ito na yun, wala na akong magagawa. At least ginawa namin yung best namin. So nalungkot ako nung binalita sa akin ni Ma'am Grace, yung sponsor po, na nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa ng negosyo, ultimong pag-aaral ng bata, sinagot nila, vitamins, no? At lahat po mga kalingap, no? Pati yung sa lahat-lahat ng pangailangan ng pamilya ni Kuya Toto, binigay nila. So hindi ko lang matanggap na kung saan niya nakuha yung na yun, na marami daw akong pera nung binablog ko siya, sa sinahod ko sa pagbablog sa kanila, at manggagamit raw akong tao. Hindi ko alam kung paano nila nagawa yon, samantalang lahat nung binigay ng sponsor na si Ma'am Grace, binigay ko sa kanila, hati sila, naka-vlog yun. Paskong Pasko nun, di ba? Dinala ko sila doon. Nung wala pa nag-sponsor sa kanila, andyan ako. On and off cam, kahit di ako makablog sa kanila, kasi minsan gabi na kami nagkikita, binibigyan ko pa rin sila. Ito po, hindi ito panunumbat, pero
ito yun yung totoo na sinasabi ko, na kung ano lang yung siguro na kayanan ng tao, no? Yun lang, tanggapin natin, kasi yun naman is bukal sa puso naman yun. Pero siguro aral na lang din to sa akin, na mga tutulungan na inano ko sila talagang bago ko po sila dalhin sa Pangasinan, no, mga kalingap, bago ko po sila dalhin doon, talagang inano ko muna po sila, vinipin ko muna sila, or bago ko sila dalhin, talagang inisip ko na ito bang pamilyang to, ito bang taong to is deserve na dalhin doon, matulungan doon. And nakapasa sila doon, mga kalingap. Yung nagtiwala ako, minahal ko sila bilang pamilya, no? Pero hindi ko akalain na bandang huli ilalaglag ako. At ngayon hindi ko na po alam kung ano yung nangyari kay Kuya Toto. Pero ang sabi sa akin nung pag-uusap namin ng Grace ay medyo nag-iiba yung mannerism ni Kuya Toto, yung kanyang pag-uugali nag-iba. At matagal na pala itong alam nung asawa ni Kuya Toto. Hindi lang sinasabi sa amin, sinahiya siya, no, na ito palang si Kuya Toto ay may dating ginagawa doon pa lang sa lugar nila dati. So ito is sabi lang naman, no? Wala naman po tayong ebidensya o napapatunay na totoo yung sinasabi nila. Pero ganun pa man, sa mga nagtatanong dito sa mga kung ano ba talaga yung nangyari, wala na po sila sa Pangasinan. 5 buwan na po o 6 na buwan na, o hindi ako nakakamali, 7 buwan na po silang wala doon sa Pangasinan. Nandito na po sila, at siguro nandito na sila, pero ang sabi nga ni Ma'am Grace ay pupuntahan ni Kuya Toto yung kanyang nanay sa Albay, no? Siguro, no? Siguro ay baka nandun pa rin sa kanilang tinitirahan, o baka naman ay nasa Albay na kasama ang kanyang nanay. So ito po, no, ang magtatanong si Ate Mary Ann, no, nagko-contact pa rin sa Ate Mary Ann. Well, doon ko rin napatunayan na mabuting tao si Ate Mary Ann, si Tatay Ramon, no? Kasi wala naman talaga daw ginagawa sa Ate Mary Ann. Sabi din ni Ma'am Grace, walang ginagawa siya, na kung ano, namimiss niya lang yung anak niya, na-depress siya dahil namimiss niya yung anak niya, tatay niya. Pero itong si Kuya Toto pala talaga ang gumagawa ng ikakasira ng kanilang pamilya doon, no? Kaya ito yung totoo po, no? Kung nasaan na sila, kung anong nangyari na sila, bumalik po sila, wala na po sila sa Pangasinan. At kung gusto niyo pa po ng paglilinaw, no, kapag may time po, kakusapin ko si Ate Mary Ann. I'm sure kukwento niya lahat sa atin kung ano ba talaga yung nangyari doon. Pero ito po yung nakakalungkot na nangyari doon sa pamilya. Well, again, gusto kong magpasalamat, no, sa pamilya po ni Ma'am Grace. Maraming pong salamat sa pagtulong niyo po sa pamilyang niyo, sa dalawang pamilya. Kaya bihira po yung gano'n, no, na tutulong sa kapwa. Kahit hindi niyo po kadago, hindi niyo kaano, pero tinanggap niyo na parang totoong pamilya. Binigyan niyo ng pangkabuhayan, binigyan niyo ng magandang tirahan, ng lahat-lahat. Kaya marami pong salamat sa pagtulong niyo po, no, Ma'am Grace at sa family niyo. Kay Kuya Bong, ayan, Kuya Bong, maraming salamat sa lahat po ng tumulong. Hindi ko lang din talaga malubos maisip po na yung taong binigyan ko ng 100 pagtiwala at na mabuting tao or what, no, walang gaganitong gagawing hindi maganda, ay
Bandang huli yung pala lalaglag sa atin. Pero at least ginawa natin yung best natin para tulungan sila, mga kalingap, no, alang-alang sa mga bata. Kaya sana po, no, magsilbi tong aral sa lahat, mga kalingap, o sa lahat ng mga tutulungan natin. So ayun lamang po, mga kalingap, at kita-kits tayo sa next vlog. Sana sa mga naghahanap pala tatay Ramon, Kuya Toto, no, ito na po yun na yun na nangyari sa kanila. So pag may time, kausapin po natin si Ate Marian. So yun lamang po, mga kalingap, sana po naintindihan ninyo, and maraming salamat na pag-share. At sa may mga opinions po or suggestions, pwede kayo mag-comment dito. So yun po yung gagawin natin, no, sa next vlog. So maraming salamat. Please like, share, and comment sa atin vlog. Maraming salamat. God bless.